Nagsimula na ang tinaguriang small committee na inihalal ng Kamara na plantsahin ang mga panukalang amyenda sa 5.768 trilyong pisong budget ng bansa. Binubuo ang komite ni na House Appropriations Panel Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Marikina Representative Stella Kimbo, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe at House Minority Leader Marcelino Libanan. Ang kanilang trabaho, salain ang mga amyendang isinumite ng mga mambabatas at suriin kung anong mga ahensya ang kailangang madagdagan o matapyasan ng pondo. Ang komite rin ang magdedesisyon sa hiling na confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni Ko na target na tapusin ng komite sa susunod na Martes, October 10, ang mga panukalang amyenda. Isa sa publiko raw nila ang detalye ng mga na-realign na pondo sa tamang panahon. Nauna nang inanunsyo ng liderato ng Kamara na i-realign nito ang confidential at intelligence funds ng ilang mga ahensya sa mga kagawarang nakatutok sa West Philippine Sea. Kabilang umano ang Office of the Vice President at Education Department sa mga ahensyang tatanggalan ng confidential funds. Nasa 650 milyong piso ang kabuuang confidential funds na hinihiling ng dalawang ahensya na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Kasabay ng pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Commission on Higher Education noong Lunes, kinalampag ng mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers ang mga senador na dagdagan ang pondo ng state universities at colleges. Hiling ng mga guro sa Senado, i-realign sa edukasyon ang confidential at intelligence funds. Umaasa naman si Albay Representative Ed Lagman na hindi lang tatapyasan ng Kamara ang confidential funds ng mga ahensyang humihiling nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Lagman na dapat tuluyang tanggalan ng naturang pondo ang mga ahensyang hindi dapat makatanggap nito. Cian Arcangel, CNN Philippines.